Magandang gabi Pilipinas, narito ang update kay Bagyong Basyang. Critical nga po sa mga oras na ito dahil malapit na maglandfall ito sa ating kalupaan. Sa kasalukuyan ng kanyang sentro, huling nakita sa layong 100 kilometers hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, at anumang oras from 11 p.m. onwards, 11 p.m. between 11 p.m. hanggang 2 a.m. or 3 a.m. ngayong gabi ay pwede pong maglandfall na ito dito sa Surigao del Sur. So sa kasalukuyan, kahit hindi pa siya nagla-landfall, kung makikita nga po natin, nakatutok na yung kaulapan sa halos buong northeastern Mindanao at eastern section ng Visayas. So simula pa kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito ay nakakaranas na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ng matitinding mga pagbuhos ng ulan at yung mga pagbugso po ng hangin na dulot ni Bagyong Basyang. So far sa ngayon, nasa tropical storm category pa rin ho ito. Taglay ang lakas ng hangin na 75 km per hour near the center at gustiness po na umaabot sa 90 km per hour at west-northwestward ang kanyang movement at 15 km per hour. So sa ngayon nga po, based po sa latest na track na ipinalabas po ng Pag-asa, makikita nga po natin ang entry point nito ay sa Surigao del Sur. So magla-landfall ito sa Surigao del Sur sa mga susunod na oras. At after making landfall, mag-i-emerge ito o magta-traverse ito dito sa northeastern section ng Mindanao, tapos mag-i-emerge siya dito sa Bohol Sea. Then posible pong make another landfall dito sa Siquijor o kaya naman ay lumapit ng kanyang sentro sa Siquijor, and then sa southern portion o sa Negros Oriental, and then dito sa Sulu Sea bago po ito muling pumunta dito sa northern portion ng Palawan. So kung makikita nga po natin, talagang susuyurin po nito ang malaking bahagi ng Mindanao at Kabisayaan sa mga susunod na oras at hanggang bukas. So very crucial and critical at this time. Actually kanina pang hapon nakakaranas na nga po ng ang ating kababayan na mga pagulan at pagbugso po ng hangin. So kung makikita nga po natin, from tropical storm bago po ito maglandfall, maaari po na upon emerging dito sa Bohol Sea ay tropical storm category pa rin ho siya. Although medyo humina yan, ina-expect nating hihina ng bahagya, pero nasa tropical storm category pa rin hanggang sa lumagpas ito dito sa Negros Oriental at posibleng maging tropical depression by emerging or by the time na mag-emerge po ito sa Sulu Sea habang papunta sa northern portion ng Mindanao. So, kaugnay dyan, signal number 2, nakataas pa rin sa napakaraming lugar. Ngayon nga po ay signal number 2 pa rin sa southern portion ng Southern Leyte, Bohol, southern portion ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bukas Grande Islands, Surigao del Sur. At maging dito sa extreme northern portion ng Davao Oriental. Ito po yung mga areas na may yellow shade, ibig sabihin po niya nakataas ang signal number 2. So kasama dyan ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at maging sa Camiguin. So halos yung northeastern portion ng Mindanao, kasama na ang central at western section, western part ng Visayas. Habang signal number 1 naman sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northern Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, southern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, rest of southern Leyte, rest of Bohol, rest of Cebu, rest of Negros Occidental, Sagimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, rest of Dinagat Islands, northern and central portions ng Davao Oriental, sa Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, rest of Bukidnon, northern portion of Cotabato, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao, Maguindanao del Norte, the northern portion of Maguindanao del Sur, sa rest of Lanao del Norte at rest of Misamis Occidental. Signal number 1 din sa eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, northern portion ng Zamboanga Sibugay. So, ito nga po yung kabuuan ng mga areas kung saan ay nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. Signal number 2 sa halos areas o mga lugar at lalawigan kung saan ay inaasahan nating direktang dadaan yung sentro ng bagyo o malapit sa eyewall ng bagyo, and then yung mga lugar naman na hagip pa rin ng diametro o radius ng bagyo, nakataas din ng signal number 1.
Kaugnay dyan, maliban nga po sa hangin. Ito, yung pagtataas po ng tropical cyclone wind signal ay nakabase po yan sa wind impact na itong bagyo sa mga lugar na yon. Pero maliban sa hangin, kalaban din natin dito yung mga matitinding pag-ulan o madaming pagbuhos ng ulan na pwede pang magdulot ng mga pagbaha. So, inevitable po yung mga pagbaha, especially sa low-lying areas, sa mga bahaing lugar at flood-prone areas, yung mga malalapot po sa ilog. Kung kaya't ang ating weather advisory ay in effect po ngayon. So, possible yung more than 200 millimeters of rainfall dito sa Agusan del Norte, Surigao del Sur, Misamis Oriental at maging sa Agusan del Sur. Ito po yung mga lugar na direktang tatamaan ng bagyo, ng sentro ng bagyo sa mga susunod na oras. Kasama po yung Camiguin at Siquijor. Habang 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Norte. 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, Leyte, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras. Sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato at maging dito po sa Davao del Sur. So, pwede pa po sa mga susunod na oras, pwede pa yan, magdagdag tayo ng mga lugar na nakataas o kung saan ay naka-raise po yung ating weather advisory. So, sa Palawan din, 100 to 200 millimeters of rainfall din ang inaasahan. Ngayong gabi ho yan hanggang bukas ng gabi. Samantala, bukas ng gabi hanggang Saturday evening o Friday evening to Saturday evening, possible pa rin yung mga 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan at Oriental Mindoro, direktang epekto ng bagyo. Habang dito sa Marinduque, Quezon at Camarines Norte, pwede din po may mga malalakas na pag-ulan dyan by tomorrow evening to Saturday evening dahil naman po sa epekto ng shear line. Samantala, Saturday evening to Sunday evening, maaari po na wala na pong epekto yung bagyo sa atin. So, on the third day pa po yan, pero dahil sa shear line, pwede pa rin magdulot ng mga pag-ulan o pwede pa rin makaranas ng mga pag-ulan ang Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Oriental Mindoro. So, pinaghahanda natin ang ating mga kababayan doon. So, in the next 2 days, apektado pa rin po ng bagyo ang malaking bahagi ng bansa. And then, on the second day hanggang third day ay shear line naman ang magpapaulan sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Central Luzon. Samantala, yung gale warning, nakataas pa rin ho ngayon. Madaming baybaying dagat ang may gale warning tayo, especially yung mga dadaanan talaga ng bagyo. So, dito nga po ang gale warning natin sa Surigao del Sur, Southern Leyte, Dinagat Islands, Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental at maging sa Eastern Samar. Meron din tayong storm surge warning na nakataas ngayon. Possible yung 1 to 2 meters of wave height dito sa Agusan del Norte, Aklan, Antique, Bohol, Capiz, Cebu, Camiguin, Davao Oriental, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental at Lanao del Norte. 1 to 2 meters din sa Leyte, Southern Leyte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siquijor at Guimaras. So, sa ating mga kababayan, nire-recommend din po natin na bisitahin itong website na ito, panahon.gov.ph, para po sa mga updated at real-time updates po sa ating latest na flood and rainfall warnings and advisories. Pwede rin nyo pong i-scan itong QR code na ito para po diretso o mai-direct po kayo diretso sa ating website na ito. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, narito ang update sa Bagyong Basyang. Lalo pang lumakas ang Bagyong Basyang at ngayon ay ito'y nasa tropical storm strength na. Inaasahan mga kapatid na maglandfall ito ngayong gabi o mamayang madaling araw sa bahagi po ng Surigao del Sur. Pero hindi lamang Surigao ang dapat maghanda, may kalawakan ang bagyong ito. Nasa lawak na 600
kilometers ang diameter nito o 300 kilometers ang radius. Kaya maraming probinsya po ang naapektuhan. At sa ngayon pa nga lamang, kahit hindi pa ito nagla-landfall, may mga probinsya nang nakataas ang Tropical Cyclone Signal number 2 at 1 sa maraming probinsya po sa Mindanao at Visayas. Very crucial, ayon po yan sa Pag-asa, very crucial ang araw ng Biyernes, bukas at Sabado sa mga nasa lugar po bahagi nasasakop ng Northern Mindanao, Caraga Region, ang Central Visayas, Western Visayas, sa Southern section po ng Eastern Visayas ay kailangan pong maging handa kayo dahil ang Bagyong Basyang ay maraming ulan na dala. Yan po ang latest sa Bagyong Basyang. Patuloy kayong tumutok sa amin dito sa News 5, sa One News at 1PH para sa iba pang update.